situation ay maging mas maayos na. At saka talagang gusto ko ng stability sa aking personal life para pag nakuha ko yung ay sa tingin ko ay magiging matagumpay ako sa aking ginagawa para sa ating mahihirap. Especially itong computer sa public schools. And yun po ang aking binibigyan pansin ngayon. O sige, Joey, maraming salamat sa sorpresa na idinulot mo sa amin at sa mga nakikinig. Pambihira ka sa iyong kwan eh. Hindi naman sa kailangan gawin nila yon, hindi sa amin sa media. Pero kundi doon sa mga butante. Di bali na kaming mga himpilan ng radyo, kahit hindi balikan o puntan, okay lang yon. Pero yung, di ba, yung mga tao, yung mga 9 milyon na bumoto sa'yo, na sinasabi nilang, Joey de Venecia, gusto namin mag-senador ka namin. Mantakin mo yon. Ilan yung mga katulad mong bumabalik na ganyan at nagpapasalamat? At nangangamusta. Di ba, Joey? Tinutuloy yung advokasya. Yun ang, I think yung po importante at the end of the day para tulungan ng ating bayan. So, ngayon, as a private citizen, palagay ko mas mabuti kasi mas makakaikot ako ng gusto at magagawa ko yung gusto kong gawin para tulungan ng ating mahihirap. At saka, of course, since si President Pinoy ang Pinoy. Tawag natin sa kanya. Yun daw gusto niya eh. Pero ang tawag ko sa kanya ngayon, Penoy. Parang hindi, President-elect eh. Hindi. Uy, mas mahal ba Penoy? Mas mura? Ang Penoy mas mura? Okay. Penoy, P-E, yun ang ibig ko sabihin. President-elect. Sa June 30, mga 12:01, tanghali, ang tawag natin sa kanya, ako, Pinoy na. President na, no? Kayo naman, di ba, presidente pa rin naman si Mama. Nagtry nga kahapon doon sa tren eh. Pinagalitan yung GM ng PNR eh. Ay, bakit ako lang may pagkain dito? Yung mga cameraman na yan, nalalaki naman to sa gutom. Ali kayo. Biglang lumabas yung kahon ng hamburger. Galing ba sa kabilang bagon? Sa Wakwak buo yung burger na yan? Hindi. Hindi pa ho galing yung... Hindi, mas masarap yung galing sa Wakwak. Daw. Mas maraming mantika. Hindi ba, Joey? May bago ng presidente, si Pinoy. Ano ba partido mo? Puwersa ng Masang Pilipino. Puwersa ng Masang Pilipino, KERAP. KERAP po. Kaya lang sabi po ni Pinoy ay uunahin niya daw gawin yung paglaban sa korupsyon. Ang kanya sinasabi, yung ZTE. So, palagay ko, ipapatawag po ako sa Sandigan Bayan muli. Agad ba yan? For the first time, no, Sandigan Bayan. Kaya lang, same story yan. Correct. Senate, wala nang bago, no? Lahat ng, ang ibig ko sabihin, lahat ng pwedeng ilabas tungkol sa ZTE broadband deal, nailabas na. Nailabas na po. At least nasa hukuman na po ngayon. And may 2 tao doon na nasa dating malakas sa gobyerno ay ngayon ay andon na charge si Abalos at saka si Neri. Uy, totoo bang sinabi ni Presidente Erap na kung hindi tumakbo si Noynoy, siya ang presidente ngayon? Siguro po. The number 2 eh. Tsaka yung agwat niya doon sa number 3, ha? Tsaka maganda. 9.5 million yata nakuha niya. Hindi raw tumakbo si Noynoy, si Erap ang lumabas na presidente. Yung nga po. Kailang wala po sa between eh. Wala sa between. Wala mga presidentes, palagay ko. Yan ang... Tsaka pambira itong pagkakataon nito, Joy. Dahil ang dating mo ngayong umaga, parang maliwalas ang tingin ko sa'yo eh. Yung ngiti mo, gano'n. Parang ewan ko kung sabihin ko to, parang hindi ka natalo. Parang hindi ka number 15 sa line-up. Sa resulta, ha? Part of experience po yan. Charge to experience, part of my life, and hopefully, marami po ako natutunan. Wala kang winawagay-way dyan na flashcard? Walang Picos machine? Hocus pocus? Hocus Picos? Hocus Picos? Wala kang hawak na flashcard? Baka ako meron kang wawagay-way dyan, no? Mike, tingnan mo itong flashcard na ito. Buksan nyo to. Kaya lang si Miss Universe may dalang flashcard. Yung galing sa Venezuela. Talaga? May dala siyang flashcard? May dalang flashcard. Bibigay daw kay Pinoy eh. Gusto niya raw. Binalita namin yung ngayon lang.